Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong nasa line-up ni former President Duterte na talagang ang aasim. Kasi, papalapit na po ng papalapit yung midterm election. Diba? Alam ninyo yan, malapit na magmayo. So makikita nyo nga yung kanilang mga pagmumuka, nakabalandra, ang daming tarpaulin, 'di ba? Ang daming mga poster, lalo na doon sa EDSA, yung mga pagmumukha ng mga kupal na pulpul na politician, nakabalandra. Sasabihin, kailangan natin ng bago. Anong bago sa'yo? Mukha ka ng luma. Yung sistema ng pagiging, public servant, baka luma. Ano pang hanapin namin bago sa'yo? At saka mayroon din makikita nyo ng mga public servant doon, ng mga aspirant senador na sasabihin, kung gusto nyo ng pagbabago, iboto nyo ko. Ang iba naman, ang serbisyo ko, 'di ba? Ang bisyo ko ay magserbisyo. Yung mga ganun na mga linyahan nila. Pero you know what, mga minamahal, may mga issue kasi na natatabunan, 'di ba? Na kailangan natin ipaalala, i-remind natin sa inyo. Lalo pat ngayon, itong si Bongo ay umaakyat yung pangalan, 'di ba? Nasa top 12 siya palagi. And I'm pretty sure na mukhang makakakuha siya ng boto. At wag naman sanang makapasok. Makakuha lang ng boto, wag lang makapasok sa Magic 12. Pero anyway, meron akong ipapakita sa inyo. Pakita ko to sa inyo Ay, napakita ko na pala kanina pa pala nakalagay diyan. 'Di ba? So ano yung nakalagay diyan? Oh, may asim pa. May asim pa ba ang Duterte Magic senatorial race? Okay, kumpiyansa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mananalo ang mga senatorial candidate ng PDP laban ng kanyang iniindurso para sa Mayo 12 election sa kabila ng karamihan sa mga ito ay nangangamote sa iba't ibang survey. Oy, grabe yung People's Tonight Nangangamote. Ang sakit nun sa bangs. Nangangamote. Guys, nangangamote daw. 'Di ba? Sakit no? Nangangamote. Mananalo tayo. Maniwala kayo, hindi naman siguro lahat, pero lulusot atin. Yan. Yan nasabi ni former President Duterte. Ngunit, ipapaalala ko ulit sa inyo mga minamahal. Kasi itong si Senator Go, October 11, 2019, ano yung sabi niya? Para sa akin, ang makakapag-solve lang ng traffic ay si Superman. Nako, see? Yan yung mga past na hindi pwedeng ibaon na lang sa hukay. I-brought up natin yan. Para nang, nadidistinguish ninyo yung mga taong deserve na makapasok sa pwesto, yung mga taong deserve sa position na yan as a public servant. Imagine mo para masolusyonan yung traffic, tatawagin mo si Superman. Anong klaseng sagot yan? Sagot ng pang-kindergarten. Tama ba yan? Diba? So anong klaseng public servant itong si Senator Go? Diba? Ngayon pa nga lang nung first timer niya maging senator, wala naman siyang naging naidulot na maganda. Diba? Pansinin niyo, mga minamahal, wala namang naidulot na maganda itong si Bongo. Papansin lang, masyado lang mataas yung spending ads niya sa Facebook, tapos gumagamit ng trolls, kaya umiingay yung pangalan. Even, maganda yung strategy ni Go, kahit pa paano. Kasi, imagine niyo yun matatawag natin na madami siyang issue, napaka-complicated ng kanyang pangalan, pero still, sabi pa nga, di ba sa kasabihan, less talk, less mistake. Hindi siya sumasalita, hindi siya sumasagot. Ang ginagawa niya, pinapagana niya yung social media team niya. Which is, sabi ko, maangas din. Which is, yan yung malayo kay Bato de la Rosa. Okay, ngayon, ito si Apollo Kibuloy. Sabi dito, ipaplano ko buong Pilipinas mula Luzon, Visayas, Mindanao. 5 years, superpower kayo. Diba? See? Grabe talaga itong si Kibuloy, no? Well, kung sa bagay, siya daw yung nakapagpatigil ng lindol. Siya daw yung nakapagpahinto ng traffic. Bakit hindi humingi ng tulong si Bongo kay Kibuloy, no? Kasi si Bongo na din mismo nagsabi na ang makakasolve lang ng traffic ay si Superman. Ba't hindi siya humingi ng tulong kay Kibuloy? Kasi sabi ni Kibuloy, 5 years may superpower kayo. So meaning, lahat kayang gawin ni Kibuloy. Diba? So ba't hindi humingi ng tulong itong si Bongo kay Kibuloy? Gusto mong mahinto yung traffic, lumapit ka kay Kibuloy. Kaya niyang ipastop lahat. Traffic, bagyo, lindol, kaya niyang ipastop. Kasi ganyan siya ka-powerful
Kahit nga yung mga babae, nagkakandara pa daw sa kanya. Angas, no? Sana all. Di ba? O ngayon, ito si Willie Rebillame, ito yung nakaka-trigger. Sabi dito, wala pa, kasi hindi pa ako nanalo. Pag nanalo ako, doon ko naiisipin yung plataforma. Ang iniisip ko ay kung paano pa lang ako mananalo. See? Ganyan ba yung public servant na gusto ninyo? Parang ganito lang din yan eh. Hindi ako marunong sa batas. Pag-aaralan ko na lang yan kapag nanalo ako. Ba't pa ako mag-aaral kung hindi pa naman ako nananalo? Tama ba yun? 'Di ba? So sa tingin ninyo, willing ba itong mga ganitong klaseng tao, deserving ba yung mga ganitong klaseng tao na makapasok diyan sa Magic 12 sa midterm election? Kahit itong si Bato, do you think deserve ba ni Senator Bato de la Rosa yung pwesto? Deserve ba ni Senator Bato de la Rosa na mabigyan ng spot sa Magic 12 na walang ibang ginawa kundi maging attack dogs ni Digong? Diba? Wala talagang, literal, wala siyang ibang ginawa kundi maging attack dogs ni former President Duterte, maging ano siya, tawag dito, spokesperson ni Digong. Wala siyang ibang ginawa kundi paglingkuran si former President Duterte na instead sana, ang pinaglilingkuran niya yung mamamamayang Pilipino. So do you think, mga minamahal, na deserve ni Bato de la Rosa na makakuha ng spot sa Magic 12? So kayo, as a Filipino voters, know your rights and also know your power. Kasi tayo yung pinaka-powerful sa kanila, yung boto natin. So kung buboto tayo ng mga kupal, ano yung mangyayari sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Baon na nga tayo eh. Mababaon pa lalo. Isa sa pinaka-problema ng Pilipinas, mga minamahal, katangahan. Hindi kahirapan, katangahan talaga, like literally. Kasi kung hindi tanga ang Pilipino, tapos binoto nila yung mga public official na makakatulong dito sa ating bayan, ano na tayo? First world country tayo. 'Di ba? Kaso, mostly ng mga nai-elect nang dahil sa fame, 'di ba? Money, tapos connection. Yun yung mga always na nalo kaysa sa mga official na talagang deserve yung spot, katulad ni Willie Ong. Diba? I mean, di naman tumakbo si Willie Ong bilang senator. Pero kung tatakbo yan, dapat mabigyan ng spot yan kasi we need doctor dyan sa sa Congress. I mean sa sa Senate. Diba? Kasi pwede niyang hawakan yung health, lalo pat ngayon yung healthcare system natin ay medyo slightly na tagilid. 'Di ba? So nakukuha niyo yung punto natin, mga minamahal. So kayo, do you think itong mga taong to deserve ng spot? 'Di ba? Deserve ng spot sa midterm election? Para sa akin, no. Katangahan na lang kung iboboto niyo yung mga taong to. Kaya nga sabi ko, natatabunan yung mga issue nila. So kailangan natin tong i-brought up. Para remember nyo na lang, alaala nyo na lang na hindi po pwede itong ginagawa nila. 'Di ba? Ganito sila bilang public servant. Huwag na sanang tularan. I-end na. Okay? So anyway, mga minamahal, yun po. So, pahingi lang ako ng comments, likes. Syempre, kailangan natin ng likes. And also share, diba, sa ating video. Tapos, don't forget to hit always the notification bell para nanonotify kayo sa mga next upload natin, para nangunguna kayo palagi sa balita. Yun lang po, mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.